Isa pa rin si Kai Sotto sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans sa Japan B1B League at naging maganda ang laro ni Kai sa nakaraang season niya sa Japan B1B League at solid ang combo nila ni Kawamura. Maging sa FIBA Asia Cup qualifiers nga rin ay naging dominant si Kai sa first window, hirap ang kalaban sa kanyang depensa sa loob ng paint at maging sa opensa nga rin ay nagpakita si Kai Sotto ng solid na laro sa shaded area. Malapit-lapit na nga rin ang second window ng Asia Cup qualifiers, inaabangan ito dahil posible na ito na ang kauna-unahang pagkakataon na matalo ng Gilas ang team ng New Zealand. 0-4 tayo at ang pinakamalapit at dikit na score ng Gilas ay 80-89 at naganap ang larong ito sa Pilipinas sa ating home court mismo. Posible at kaya ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand, lalong-lalo na nga sa sistema ni Coach Tim Cone at sa mga bagong players natin. Mas tumangkad ang Gilas dahil dito kay Kai Sotto meron pa tayong veteran at hinug na Junmar Fajardo. Gusto rin natin na maging healthy itong si AJ Edo sa laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand dahil magiging solid ang rotation ni Kai Sotto, Junmar at AJ Edo. Bilang mga bigs, history sa larangan ng basketball ang hinahabol ng Gilas laban sa team ng New Zealand, kaya naman maaga pa lamang ay tinitignan-tignan ni Coach Tim Cone ang laro ng New Zealand. Nagawa natin na manalo laban sa number 6 na Latvia at oras naman ngayon para kunin natin ang championship title dito sa FIBA Asia Cup. Nagawa ng Gilas sa Asian Games na makuha ang championship title, kaya naman may pag-asa rin tayo na magawa ito sa FIBA Asia Cup, lalong-lalo na kung healthy at kompleto ang Gilas players natin. Buhay na buhay pa rin ang chance ni Kai Sotto na umabot sa NBA dahil na rin sa nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na improvement sa kanyang laro at kita natin yan noong naglaro ito sa team ng Yokohama, B Corsairs, Asia Cup qualifiers at Olympic qualifying tournament. Nagkaroon ng mahaba at magandang pahinga si Kai, kaya naman fresh na fresh ito pagpasok niya sa team ng Koshigaya Alphas. LG Peak ang isa sa import ng Koshigaya at maganda-ganda ang height niya sa kanyang position. Merong accuracy ang kanyang shooting at magaling nga rin sa paghanap ng mga big sa loob ng paint. Makakasama ni Kai ang player na ito at nasa Koshigaya ang mga players na kailangan nila para umabot sa top seed ng Japan B1B League. Kai Sotto lang at Team Suarez ang solid bigs ng Koshigaya kasama ang local players at iikot talaga ang rotation ng mga bigs kina Kai Sotto at Suarez. Yun nga lang, alam naman natin na target si Kai sa Japan B1B League dahil sa kanyang height advantage at talagang ginugulangan si Kai at nakita natin yan sa team ng Yokohama. Makakasabay lamang ang ibang bigs kapag may konting gulang laban dito kay Kai Sotto. Kapag gumanti naman si Kai ay dito naman umaaksyon ang referee, natatawagan si Kai at ilang ulit natin na napanood ang ganitong eksena noong nasa Yokohama itong si Kai Sotto. Kai Sotto, Team Suarez at LG Peak ang may malaki-laking role sa team ng Koshigaya Alphas at nakita nga rin ng Koshigaya ang pa-improve na Kai Sotto, kaya naman magiging abala si Kai sa team na ito dahil nakikita natin na siya ang gagawin na main center ng Koshigaya Alphas. Kapag maganda ang sistema ng kanilang coach, mabilis na makapag-adjust at nagawa niyang mapagana ang tatlong players na ito ay asahan natin na lalaban talaga ang Koshigaya Alphas at aabot sa top 4 ng torneo. Inaabangan na nga rin ang muling pagbabalik ni Kai sa Japan B1B League at kung nagawa ni Kawamura na magkaroon ng chance na mabigyan ng NBA contract na posibleng mapahaba pa nga niya depende sa kanyang performance, ay posible nga rin na magawa ito ni Kai Sotto mula sa Japan B1B League. Dumarating na nga ang mga basketball players sa Japan na maglalaro sa Japan B League at makikita na natin ang mga ito sa ensayo sa kanilang training camp. Balik Japan na nga rin itong si Dwight Ramos at maging ang kanilang bagong import ay nasa Sapporo, Japan na nga rin para sa kanilang team build-up. Terry Allen, isa sa bagong import ng Hokkaido, huling naglaro sa Italian Basketball League at makakasama ni Dwight Ramos na siguradong magkakaroon ng magandang playing time sa team ng Hokkaido. Maganda nga rin ang laro ni Dwight Ramos, maging ang kanyang height sa kanyang position, kaya naman maging siya ay gustong-gusto ng Livanga Hokkaido at dito ulit siya maglalaro sa team na ito sa paparating na season ng liga. Kai Sotto at Dwight Ramos ang dalawang Gilas players na nasa Japan B1B League, patuloy ang maganda nilang performance, kaya naman mahirap nga rin silang bitawan ng liga. Papunta pa lamang si Kai sa kanyang mid-20s at dito natin makikita ang tunay na lakas niya sa laro, katulad na rin ng ibang mga sentro sa mid-20s, mas nag-boom ang kanilang laro at mas naging dominant sa loob ng paint.